Bilis, sabulin natin sila! Sisiguruhin natin hindi sila makakalayo. Ingat, Zara! Bilisan mo po yung pagtakbo! Ayun, nandun sila. Kailangan natin gumawa ng plano. Yes, anong sa isip mo? Kailangan natin sila lutuin upang tayo makatakas. Bueno, Kailangan natin mapalit ng damit. Bara, bila hindi ko alam na isang pero magaling ka. Buenos dias, Doña Victorina. Buenos dias, Kapitan Tiago. Bakit ba ang bagal ng ating sinasakyan? Tila mabagal ang makina nito. Maaari ba natin itong pabilisan? Di maaaring bilisan ang ating pagmaniho, Doña Victorina. Ngunit tayo mabundol sa paligid dito. Wala bang ibang paraan upang mas mabilis ang ating pagtungo sa Laguna? Ano naman ang gusto mong sabihin, Simon? Ang dadaan na ito ay maraming liku-likuan, kaya ang lunas ay napakabilis. Gawin nating tuwid ang dadaanan upang sa gayoy mag-upay tayo mula sa pagpasok at paglabas ng Ilog Pasig. Ang mga lupang ginagamit ay gagamitin nating para takpan ang dating ilog. Sulit, Ginoong Simon. Malaki-laki ang perang gagamitin. Saan ka naman kukuha ng pera o pa ipambayad sa mga manggagawa? Hindi ba kayo nag-iisip? Wala nang perang gagastusin para sa manggagawa. Patatrabahuin natin ang mga bilanggo. Kung kulang man ay dyan ang mamamayan, bata man o matanda, na walang perang ginagamit. Ginoong Simon, ayaw minumungkahi, hindi na dapat na gawin. Bakit naman ito itong studio? Ito ay maaari maging dahilan sa pagkakaroon ng gulo. Maaari ang mga tao ay magsimula magrebelde at ito ay magiging himagsikan. Himagsikan? Kamusta, Basilio? Kamusta mga plano niyo buuhin ang Akademyang Kastila? Maayos po ang takbo ng plano, Kapitan. Mabuti nga't nakahanda ng mga maestro at ang paralan na tutuluyan. Nakakalungkot lang sabihin, ngunit hindi ba tutol si Padre Sibayla, maaaring hindi matutuloy ang inyong binubuong Akademyang Kastila. Ngunit binigyan na namin siya ng 2 halabaw at nangako siyang tutulungan niya kami. Saan naman din kukuha ng pondo upang magawa ito? Madali lang po yan, Kapitan. Mag-aambag ang bawat isa upang magkaroon ng pondong magagamit. O siya, mauna na ako. Sana ay matagumpayin niyong buuhin ang inyong pinaplano. Mukhang masayang-masaya kayo sa pagpintuhan ninyo ah. Pwede ba akong sumali? Kumusta po, Ginoong Simon? Ayos lang, Beno. Bakit hindi kaya't samahan niyo ako sa silid upang pagsaluhan natin ang munting serbisa? Sakto, maraming pa tayong pagpipintuhan. Alam naman natin ang mga Pilipino ay mahilig sa tubig, di ba? Ayon kay Padre Comora, masama daw sa katawan ang puros tubig lamang iniinom. Salamat, Ginoong Simon. Ngunit, hindi na po. Beno, ayon kay Padre Camora, ang mga Pilipino ay kulang sa lakas dahil ito ay palinom ng tubig at hindi na serbesa. Mabuti na lang po ito kaysa uminom ng nakakaapoy sa katawan. Alam naman natin na ang tawag sa mga Pilipino ay tubig at sa mga Kastila ay apoy at ang tubig ang pumapatay sa apoy. Tila ay nakakakilabot ang iyong sinabi. Meron bang kababalaghan na mangyayari? Ginoong Simon, ito ay hindi nakakakilabot at kababalaghan. Ito ay maaring sundin dahil ayon lamang ito sa ating batas kalikasan. Bueno, paumanhin. Bueno, kaibigan. Teka, parang namumukha ko siya. Baka magkuni-kuni lang yun. Tara.
Ako'y napapagunita sa mga tanawin tungkol sa mga alamat. Napakaganda ng ilog at tanawin. Ang Pasig ay mayroong alamat. Mga alamat na nananatili sa puso't isip natin. Tama ka rin, Kapitan. Ito ang mga alamat na nagpaantig ng ating lugar na siyang nagbigay ng kagandahan at kasagsagan ng bawat isa sa atin. Talagang kakaiba ang lugar na ito. Tama ka riyan, Padre. Ngunit 13 taon na ang nakalilipas simula nung namatay sino nga ba yun? Tibara, Gibara, Iba. Ibarra, doon sa dako roon, ayon sa mga kawal na tumugis kay Ibarra. Ngayon hustong 13 taon na nakaraan, simula iyan ay mangyayari. Talagang sumama na nga siya sa kanyang ama. Hindi ba't isa na rin siyang pilibustero? Kabilang na nga siya sa mga libingan ng mga pilibustero. Yan ang napakamurang libing, hindi ba? Akala nila na nagtagumpay sila sa kailang plano na patayin ako. Diyan kayo nagkakamali. Abat, napakaganda ng panahon ngayon. Samahan niyo ko at pupuntahan natin ang mga pananim mamaya. Aba, oo naman mahal ko. O shot, at maghahanda na ako ng ating mga kain. Inay, tulungan ko na po kayo. Huwag na, riyan ka na lamang at mukhang may gustong sasabihin ang iyong itay. Anak, malapit na maaapakan mo na ang lugar na Maynila at makapag-aral ka na. Talaga po, Itay. Salamat po. Wala na akong ibang hihilingin kundi matupad ang iyong mga pangarap at makapagtapos ng pag-aaral. Pagbubutihin ko po at magpapatuloy ako. Pangako. Kabisang talis, kabisang talis! Kabisang talis, may mga Gwardyang Sibil na paparating at ikaw ang kanilang pakay. Bakit hinihingal ka? Anong nangyari? Naparito kami upang ipagpaalam sa inyo na maniningil ang lupa na iyong tinataniman ay tumaas ang buwis. 200 piso ang hinihingi ng korporasyon. Ano? Noong nakaraan ay maayos ating napag-usapan. Hindi maaari. Ito ay dapat yung bayaran at kung hindi ay ipapatanim namin ito sa iba. Hindi! Sa akin lang lupa na ito! Akin lang ito! Huwag ka nang magtangka pang lubaban, Kabisang Tales. Kunyo! Itay! Loko! Ayun mo! Oh, mahal, tayo na! Ano nangyari? Anong gagawin niyo sa asawa ko? Uy, pre, yung pustahan natin, ha? Mamaya na. Okay na, General. Sige. Wag! Kukunin ko ang akin. Wag! Ginoo, tulungan ko na po kayo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ginoo, kung inyo pong magugunita, 13 taon na ang nakaraan. Kayo po ang lalaking tumulong sa akin na ilibing ang bangkay ng aking ina at ng aking kapatid. Isang kasinungalingan! Sino sa tingin mo ang kaharap mo? Ikaw ang taong tinulungan ako makabangon sa kabila ng sakit na aking dinamdam. Ikaw ang lalaki na pag-alaman ng lahat maliban sa akin na namatay na. Isang pangyayaring labis kong dinamdam. Ngayon, alam mo ng lihim ng aking tinatago. Isang lihim na maaaring dahilan ng pagkamatay mula sa sarili kong mga kamay. Hindi mo ba naisip yun? Naparito ako upang dakilain sa kong kaibigan na 13 taon na ang nakakaraan. Simula nung inakay niya ang kanyang buhay upang ipaglaban ng mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon ipagpatuloy ko ang kanyang nasimulan. Wala akong kalam-alam na ang lason sa lipunan at tuluyan na pulang kumakalat. Nakikita mo ba ang mga kabataan? Naisip mo ba na kaya lang tumayo sa sarilang pas at ipaglaban ang kailang karapatan? Wala silang bang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinakinggan.
Diyan ka nagkakamali, Ginoong Simon. Kung hindi sila nag-aral ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng namumuno sa pamalaan. Ang wikang ito ay siyang nagbubukod sa mga Pilipino. Isang kasinungalingan, kailanman hindi magiging isang wika ng mga Pilipino ang Kastila. Anong magagawa ng wika ito kung ito rin lang ang naman ang gagapos sa ating pagkatao at tuluyang mawala ang ating mga karapatan? Mali ang iniisip mo, Ginoong Simon. At ano? Ano ang makukuha mo kung ikaw ay nakapag-aral ng Kastila? Makita mo man na malaya ang iyong bayan? Hayaan mo bang hindi maipaghiganti ang buhay ng iyong ina at kapatid? At ano? Ano ang makukuha mo kung ikaw ay nakapag-aral ng wikang Kastila? Makita mo bang malaya ang iyong bayan? Hayaan mo bang hindi maipaghiganti ang buhay ng iyong ina at kapatid? Anong magagawa ko? Tapatin mo ako. May magagawa ba ako? Isa lamang akong hamak na estudyante na walang nararating sa buhay. Mahuhukay ko ba ang aking ina at iharap sa hukuman at magbintang na kung sinong-sinong Kastila? Ngayon, alam mo na aking lihim. Lihim na kung mabubunyagay, maaaring mawala ang lahat ng aking pinaplano at magiging dahilan ng aking pagkasawi. Nasa kamay mo ang buong buhat ko, Basilio. Pareho tayong uha sa katarungan. Basilio, tulungan mo akong pabagsakin ang mga pamahalaan. Pabagsakin? Ginoong Simon, sa ngayon, pag-iisipan ko muna.